Once upon a time, napakaraming mga assassin organization sa Japan. At ang JAA ang nag-emerge bilang pinakamalakas, salamat sa sabwatan nito sa gobyerno. Ginamit ng gobyerno ang JAA upang dispatchahin ang mga journalists, scholars at activists na pumupuna sa gobyerno, mga malalakas na opposition candidates, miyembro ng mga ruling party na nagdudulot ng controversy at bureaucrats at law enforcement na masyadong maraming nalalaman sa mga state secrets. Kapalit nun, nakatanggap naman ang JAA ng labis-labis na subsidies at mga pribilehiyo. Funded ang JAA ng defense money, classified public security spending, funds na trinasfer sa ilalim ng pagkukunwari na official development assistance at dark money mula sa mga korporasyon na kadikit ng gobyerno. Bilang resulta, nag-evolve into a legal government-sanctioned assassination organization ang JAA, ngunit wika ni X, ang pagpatay ay nagdudulot ng dependency. Nung una, ginamit daw ng gobyerno ang JAA para sa sarili nitong mga purposes, pero hindi nagtagal, naging dependent na ito sa JAA at nag-end up na nagbibend na ito sa will ng JAA. Ito ang usapan sa pagitan ni X at ang miyembro ng organization niya noon. Ayon kay Haruma, kapag na-take over nito ang JAA, mapapasakamay na ni X ang gobyerno. Tanong naman ni Carolina Reaper kung ano daw ang nais nitong makiamit sa pagwasak ng status quo, since nagfa-function naman daw ito just fine. Sagot naman ni X, na wala lang daw, gusto niya lang itong wasakin. Nasa tao na daw kung aayusin ba nila ito. Balik sa present kung saan naka-broadcast ni X habang hawak ang ulo ng kapatid niya. Nagulat naman ang mga tao at na-curious kung totoong ulo daw ba ang hawak nito. Kinalibutan sila dahil sa nakita nila. Ang iba naman ay na-curious kung hina-hijack ba nila ang airwaves. Hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito sa Reborn JAA, nag-sorry naman si X dahil hindi niya daw pinakilala muna ang sarili niya. Kilala daw siya bilang X at meron siyang mensahe para sa mga tao sa Japan. Inamin naman itong hindi daw siya sanay sa public speaking kaya naman kinakabahan daw siya. Ni-reveal naman itong meron daw mga assassins sa Japan. Kung isasama sa bilang ang mga amateurs, nasa 10,000 assassins daw ang meron dun. Namumuhay lang ito secretly among them at maaari nga daw na may kilala silang assassin. Ang namumuno daw dito ay ang organization na tinatawag na Japanese Assassin Association. Nakatutok naman ang lahat at nakikinig lang sa ibininabahagi nito. Kahit sa mga computer at phones kasi ay na-broadcast ito. Gulong-gulo ang mga tao sa mga binatawan nitong information tungkol sa mga assassin at sa JAA, hindi pa din nila matukoy ano ang sinasabi nito. Samantala, ang mga staff naman ng Japan TV ay nagkakagulo. Napatayo na nga ang director dahil hindi nito malaman ano ang nangyayari. Nais niyang mailipat muna sana sa commercial ito. Gayunpaman, na-hijack na sila at hindi ito makontrol. May nagsabing ganun din daw ang nangyayari sa iba pang mga station. Bilang resulta, napakarami ng complaints ang pumapasok sa kanila. Lipat naman sa Communications Surveillance Bureau ng Ministry of General Affairs, hindi nila ma-identify kung saan nanggagaling ang signal ng hijacker. Napaisip sila kung ang Broadcasting Control Center system ba daw ay down. Sa tingin naman nila ay parang ang mga nasa itaas ay hinahayaan lang ito. Sa may Cyber Self-Defense Force Office naman, sinabi nilang national defense issue na daw ito. Maituturing na itong kudeta. Kaya naman, nabahala sila kung bakit hindi nagre-respond ang gobyerno. Kakaiba daw ito, meron namang dali-daling pumasok sa office ng Prime Minister upang i-report ang tungkol sa emergency na yun. Aniya, binabaha daw sila ng mga katanungan mula sa iba't ibang agency at mga local government. Gayunpaman, nagulat ito nang wala ang Prime Minister sa office nito. Patuloy lang sa pagsasalita si X at sinabi nitong silang mga assassin daw ay nag-ooperate lang in silence. Ini-spill daw nila ang kanilang mga dugo para sa mga hindi mabanggit na dahilan, para lamang manatili ang order ng underworld. Ngunit napatanong ito kung karapat-dapat ba daw talaga ang mga tao sa proteksyon na yun. Tinanong niya sila kung worth it bang itaya nila ang buhay nila para sa kanila. Hindi na daw kasi malaman ni X ngayon. Once upon a time, ninais daw nitong makagawa ng mundo kung saan ang mga kind-hearted na tao ay mamumuhay with kind-hearted lives. Pero meron daw itong na-realize na fundamental truth. Isa lamang daw ilusyon ng kabutihan na pinapanatili ng mga most privileged ng lipunan.
Ang karahasan daw ay nasa core ng bawat tao, at iiwan daw nito ang patunay sa kanila. Napapanood din ni Tora Maru ang broadcast nito mula sa JCC Computer Lab. Na-curious naman si Netsuki kung ano ang balak nitong sabihin. Sinabi ni X na on average, meron daw na serious disaster ang mga tao. At yun ay ang pumatay ng iba ng 3 beses sa buong buhay nila. Kaya naman, bibigyan daw nito ang bawat citizen ng bansang yun ng baril at 3 bala. Bahala na daw sila kung paano nila ito gustong gamitin. Wala din daw magiging criminal penalties ito. Hindi naman makapiwala ang mga tao nang marinig yun. Dahil dun, nag-trending ang tungkol sa bagong JAA at ang pag-takeover sa gobyerno. Kinabahan ang mga tao dahil dun, habang ang iba ay nagtataka sino ba daw siya para gawin yun, wala naman daw siyang authority para dito. Dagdag naman ni X, maaaring nagtataka sila kung possible daw ba ang plano nito. Kaya't may dinala daw siya doon upang ipaliwanag sa kanila ang tungkol dito. Lumabas naman ang Prime Minister ng Japan at kinumpirma ang sinasabi daw ng lalaking yun. Na-shock ang lahat nang makita ito sa broadcast, habang ang iba ay inisip na maaaring stunt lamang ito. Pero wika ng Prime Minister, na control na daw ng grupong yun ang lahat ng infrastructure nila, communications, electricity, logistics at finance. Nakakuha na daw sila ng 124,500,000 na baril. Gagawa daw ang grupo ng New Order na pinamumunuan ng kapangyarihan at hindi ng batas. Pawis na pawis ito sa kaba, habang inaanunsyo na ang gobyerno daw ay makikipag-cooperate sa bagong JAA para ma-establish ang bagong nation. Sa gilid nito, nakabantay lang si Kumenomi at nagbantang, kapag tumahimik daw ito ay papatayin niya siya. Si Akira naman ang nagbabantay sa laptop habang si Kanaguri syempre ang kanilang cameraman. Ni-report naman nitong meron na daw 8,000 comments sa live YouTube broadcast nila. Sinabi naman ni X na sasagutin niya daw ang ilan sa mga ito. Kaya naman, pinapili niya si Akira ng mga mula sa Japan. Tanong daw ni at fully ripe Mokiman kung paano nila ipapamahagi ang mga baril. Sagot naman ni X na establish daw sila ng distribution center sa mga JAA location sa buong Japan. Dadalhin lang daw nila ang individual number card sa mga location na yun sa area nila sa designated day. Ayon naman kay Party Fatso, wala daw itong karapatan na i-involve ang mga inosenteng citizen sa terrorist activities niya. Pero sinabi ni X na wala daw ni isa ang inosente. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay sa sistema ng bansang ito, kasabwat na daw sila. Bamasa pa ng comment si Akira mula naman kay @killbaby, aniya, hindi daw nito naiintindihan ang mga rules. At ang sagot ni X dito ay hindi na daw kailangan intindihin ito ng mga bobo. Very soon daw, ang preconceived ideas ng bansang yun ay magka-crumble. At magiging elective society ang Japan. Nasa kanila na daw ang desisyon whether mabubuhay sila, mamamatay o papatay. Kahit na daw namuhay sila ng malayo sa karahasan, hindi daw nila matatakasan ang impyernong yun. Napanood din nila ang broadcast nito mula sa Sakamoto Store. Winelcome ni X ang lahat sa complete freedom at complete disorder. Gayunpaman, kung ang magwagi daw ay isang society na based sa kabaitan, then matutupad daw ang mundong inasam ni Ryan. Balik naman sa Okatabi Castle, panarinig ni Oki ang broadcast ni X at sinabing, mula raw ngayon, ang bagong JAA na ang maglilid sa gobyerno. Hindi naman mapaniwalaan ni Shin at Sakamoto ang narinig nila. Yun daw pala ang tunay na objective ni X. Nakipag-team up na nga ang order kay X. At takang-taka naman si Sakamoto kung bakit. Sagot ni Oki na napakarami daw dahilan. Most of all, ang era daw ng assassin ay nalalapit na sa pagwawakas. Napaisip naman si Sakamoto dito. Salamat daw kasi sa modern development sa surveillance, mas lalo nang humihirap ang palihim na mga pagpaslang. Tumataas na din daw gastos ng mga assassination habang ang demand ay bumabagsak bawat taon. Ang business model daw nito itself ay nagiging obsolete na. At dahil sa pagtaas ng mga legal alternative sa assassinations, kasama na ang information warfare, cancel culture at paglaganap ng fake news, ang mga dapat sana nilang mga assassination clients ay ginagamit na lang ang societal ostracism. Dagdag ni Oki, sa bansa, kung saan ang karahasan ay hindi na optimal solution, si X daw ang susi sa pagwasak ng ilusyon ng law and order at siyang magdadala pabalik ng Age of the Assassin.
Na-realize ni Sakamoto na in other words, nais nilang makipag-team up dito, upang mapanatili ang assassination business. Hindi naman ito itinanggi ni Oki. Inamin niyang gusto niya ang mga assassination. Sa gilid, inisip naman ni Shin at Heisuke na mukhang may tama ito sa utak. Sinabi kasi ni Oki na gusto niya daw ang pagpatay at kapangyarihan. Ang mga war, purges at assassinations. Ang kapangyarihan daw kasi ay laging established by force. Embellishments lamang daw ang mga batas at tuntunin. Ang totoo daw kasi, ang mundo ay itinayo sa karahasan. At ang assassins daw ang apex ng food chain. Sagot naman ni Sakamoto na naniniwala lang daw itong built on violence ang mundo, dahil yun lang ang mundong alam niya. Natawa naman si Oki dito dahil ngayon, nagsasalita daw itong parang normie. Ano pa man ang mangyari, ang panalo daw ang may final say. Tumingin ito sa relo niya at sinabing, oras na daw upang magtrabaho. Nagbigay lang ito ng 3 minuto at wala daw overtime pay. Kaya naman, naghanda na sina Tanabata, Shishiba, Osaragi at Torres. Sumigaw naman si Shin at sinabing tumalon daw ang lahat. Unang sumugod si Osaragi na siyang ginamit naman ng boss Sonya upang atakihin sila. Buti na lang at sabay-sabay silang tumalon at nakaiwas dito. Pagkalapag, confident naman si Shin na harapin ito dahil nakita niya daw kung paano ito gumalaw sa art museum. Sa tingin niya ay may palag siya kapag hindi nito hinayaang maswing niya ang weapon niya. Hinedlock niya ito, gayunpaman, nagawa ni Osaragi na sabunutin ang buhok nito. Hindi makapaniwala si Shin sa sobrang lakas nito at nabato siya sa dingding na siyang nagdulot ng pagkawasak nito. Nabahala naman si Heisuke para sa kasamahan. Gayunpaman, umatake naman sa kanya si Shishiba gamit ang hammer nito. Tinawag siya nitong mashimo at tinanong kung may nais daw ba siyang sabihin. Napatanong naman pabalik si Heisuke kung bakit daw nila nagawang makiside kay X. Ano na lang daw ang sasabihin ni Hyo kung buhay pa ito. Pilit namang tumayo si Shin sa gilid at nabahala ito nang may ma-realize. On the move namang muli si Shishiba na sumenyas naman. Pilit na pinapasagot ito ni Heisuke pero sinabihan siya ni Shin na mag-focus lang sa pakikipaglaban. Nasa likod naman nila si Boiled na hindi agad napansin na may paatake na dito. Si Tanabata ito na ginamit ang gitara niya upang hampasin siya. At sa sobrang lakas nga nun, ay tumago siya sa may pader papunta sa kabilang side. Hindi naman tumigil si Tanabata at pinagsusuntok ito sa mukha at dibdib. Nang bumagsak si Boiled, naisip niyang hindi man daw hatolas sa itsura ng music nerd na yon, pero hardcore fighter daw ito. Kinuha ni Tanabata ang pick niya, at ginamit naman ito sa katawan ni Boiled na ginawa niyang parang gitara. Tila naging fretboard pa nga nito ang leg niya. Gayunpaman, hindi ito na-satisfy at nag-comment na ang pangit daw ng sound quality nito. Samantala, on guard naman si Sakamoto nang bigla na lang tumalon mula sa may roof si Torres. Hinanda nito ang sand blaster niya, gayunpaman, mabilis na nakaporma si Sakamoto upang iwasan ito at sip-aim. Umabot naman ito pabalik ng roof dahil sa lakas nun. Napansin naman ni Oki na mukhang magpuput up daw ng little fight si Sakamoto. Ayon naman kay Torres, walang bilang ang iba pang kasama nito. Kaya naman, dapat ay magbigay ito ng bonus sa kanya. Sagot naman ni Oki na wag daw itong magpanggap na mahirap yun, para lang makapag-haggle sa kanya. Gawin lang daw nito ang trabaho niya. Sa isip-isip naman nitong nahuli daw siya ni Oki. Inaya naman siya ni Sakamoto na dalhin ang laban somewhere. Concerned kasi ito dahil nalalagay daw sa alanganin ang mga bystander. Hindi daw nito maiintindihan, wika ni Oki. Wala na daw significance yun ngayon, bagay na ikinagulat ni Sakamoto. Hindi ba daw meron pa siyang ibang mas importanteng mga bagay na dapat alalahanin? Ayon naman daw sa Article 23 JAA Bylaws, hindi pwedeng pumatay ng mga bystanders. Pero sagot ni Oki, sa bagong regime ng JAA, thing of the past na daw yun. Naiintindihan niya daw ba ang ibig sabihin nito? Lumipat naman ang eksena kay Aoi. Nang tanungin siya ni Lu kung okay lang ba daw ito, sagot niyang oo at nagpasalamat sa concern niya. Medyo freaky daw ang broadcast, wika ni Lu. Pero wag daw itong mag-alala dahil babalik naman daw ang mga guys soon. Makikitang meron namang isang lalaki ang patungo sa Sakamoto store. Nag-agree si Aoi kay Lu at sinabing, wala na daw point sa pag-aalala pa. Pumasok ang bagong customer sa store na siya namang Winelcome nila.
Gayunpaman, bigla na lang sumabog ng napakalakas ang building na yun. Sa sobrang lakas nga ay nawarak ang malaking bahagi nito hanggang roof at ang signage nila. Nakuhanan ang pangyayaring yun sa camera, na siya namang ipinakita ni Oki kay Sakamoto. Hindi naman ito makapaniwala sa nasaksihan niya at inalala ang asawa niyang si Aoi. Sinabi naman ni Oki na nakalipas na daw ang 3 minuto. Nabahala naman sina Shin at tinawag nila si Sakamoto upang warningan. Gayunpaman, hindi na ito nakagalaw pa out of shock sa nangyari. Bumati si Oki ng so long habang pumorma ito upang saksakin siya. Ngunit mabilis itong na-rescue ni Kindaka na lumabas na lang out of nowhere, at dali-daling tumalon upang tumakas kasama si Sakamoto. Nang sundan nito ng tingin ni Oki, lumitaw na lang sa likod nito si Yatsumura na sinabihan naman siyang huwag gagalaw. Nakatutok na kasi sa leeg nito ang blade ng 3 section staff niya. Hindi naman inasahan ng lahat ang pagdating nila, habang na-shock naman si Shishiba nang malamang buhay pa daw pala siya. Sinabi naman ni Kindaka na tama na daw yun at magpakita daw sila ng respeto, sabay tawag sa kanilang rookie punks.